Purihin po ang Panginoon sa mapagpalang hapong pong muli sa ating lahat. Napansin niyo po siguro, ako yung nalawa doon sa kanta. Naalala ko po yung kajuwit kong pastor na kinuha po nung last 2 months na po ngayon. Ay, naalala ko po, kajuwit ko po sa kinakanta yung pusong dalisay. Purihin po ang Panginoon, kaya po ako naiyak. Naalala ko po. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay pag-aaralan po natin. Ang paksa po natin sa hapong ito ay paalala at tagubilin ni Apostol Pablo. Bago nga pala ako mag-umpisa, ako po yung nangungumusta po sa inyo. Kumusta po kayo sa nagdaang mga araw na lalo kagabi, napakalakas po ng ulan. Kumusta po kayo sa inyong mga lugar? Kayo po ba ay hindi binaha? Kami, ganito na lamang. Babaan, pasok na sa bahay. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Yun nga po, yung sabi ko kanina, ang ating paksa ngayon ay paalala at tagubilin ni Apostol Pablo. Itong buwan po ng August, umpisa po ng August, September, October, ay tinatawag nating linman. Ano po? Yung matumal ang paninda. Matumal ang negosyo. Pero kahit po wala pong COVID, ano po, talagang itong panahon na ito ay linman, talagang taghirap kung tawagin. Ano po, kasi tag-ulan. Pero nasabayan pa nga ng COVID, marami pong na-lockdown ngayon, maraming negosyo ang medyo nalaylo, talagang iba nagsara, yung mga iba sarado pa kasi nga pinagbabawal po ng IATF, yung dine-in, lalo na yung mga restaurant, ano po. Kanina po ako ay nagpunta ng Tiangge. Tiangge po yun Pag sinabi pong Tiangge, marami pong tao. Kanina po ay mabibilang mo po yung bumibili, namimili. Pwede natin sabihin, sobrang social distancing ng tao. Malayo-layo, talagang hindi, pagka-Tiangge kasi, dikit-dikit ang tao talagang makikita mo. Pero kanina sa Tiangge po ay napakaluwag. Maswerte po yung nakakabenta. Purihin po ang Panginoon. Yun nga po, yung panahon natin ngayon na tayo ay nasa kagipitan, kahirapan, pero purihin po ang Panginoon dahil meron tayong salita ng Diyos, meron siyang tinatagubili sa atin at paalala na sabi nga po ito ay paalala at tagubilin ng ating apostol po ng mga hentil, ang ating Apostol Pablo. Ano po? Si Apostol Pablo. Ang ating pong teksto, at makibukas po kayo sa Bagong Tipan, Pangalawang Timoteo. Bagong Tipan, 2 Timothy, chapter 1, verse 3 to 14. Basahin na po natin ang ating teksto. Ang sabi po, nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno. Sabi po ni Apostol Pablo ang nagsasalita rito. Tuwing alalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na ako makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naalala ko ang iyong pagluha. Si Pablo po ito nagsasalita, ang sulat niya ito kay Timoteo. Ano po? Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, tulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. 7. Sapagkat ang hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Verse 8. Kaya huwag mo ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapang
dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Amen. Verse 10. Ngunit nahayag lamang ito nung dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas, nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayon may, hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong may ingatan niya ako hanggang suling araw ang pinagkatiwala ko sa Kanya. 13. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. And the last verse, 14, ang sabi po, sa tulong ng Espiritu Santo na nanahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ang bilin po ni Apostol Pablo kay Timoteo ay halos hanggang matapos pa po yung chapter 2. Kaya lamang po kukulangin tayo ng oras. Kaya po kinuha ko lamang yung first part ng mga bilin at paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo. At yun po ay natagpuan natin sa ating binasa. 2 Timothy chapter 1 verse 3 to 14. Ang mga bilin, tagubilin at paalala hanggang sa chapter 2 pa po. Matapos po yung chapter 2. Purihin po ang Panginoon. Dahil sa kakaliitan ng ating oras, sa ating pag-aaral, yun na lamang po muna ang ating pag-aralan. First part ng paalala at tagubilin ni Apostol Pablo. Isa sa mga 5 mga pangunahing huling mga salita ni Pablo bago siya bitayin ni Nero sa Roma. Kasi nga po siya, kaya nga po ito, sulat na lamang ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sulat po ito, epistle. Siya po ay nakakulong noon sa Roma. 35 taon ang naging ministeryo ni Pablo mula noong siya ay tawagin ng Diyos sa papuntang Damasco. Mula po siya, 35 years lamang po siyang nakapag-ministry. Ito ay naglalaman ng isa sa mga pangungusap sa Biblia tungkol sa maigli at tuwirang mga payo at sa kanyang alagad na si Timoteo. Ipinaalam ni Pablo kay Timoteo na ang kasamaan at pagtalikod sa Diyos ay lalo pang titindi, ngunit dapat siyang maging matapat at walang pag-aalinlangan sa kanyang natutuhan mula kay Pablo at sa mga kasulatan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ito po ay napakagandang tagubilin at paalala ng isang apostol, ng isang ama sa pananampalataya, kasi nga po si Timoteo ay naging ama niya sa pananampalataya, si Apostol Pablo. Ako po, ang ama ko sa pananampalataya ay siya rin kong ama sa laman, ang si Pastor Severino Castro. Pero ako po ay marami na rin pong naging anak sa pananampalataya. Nung kami ay umahayo po nung araw, marami na rin po nagsasabi na ako ay nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo dahil kay Pastor Mel. Ano po, meron po tayong anak na sa pananampalataya. Yung mga naakay ko na sa Panginoon, yung po ay nagsasabing sila nga po ay nasa Panginoon dahil sila ay nakaunawa at nakatanggap ng kaunawaan tungkol sa Biblia sa pamamagitan ng inyong lingkod. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong i-exhort yung verse 6, verse 8,
and verse 13 and 14. Andun po yung lundo ng mga tagubilin at yun po yung mga tagubilin at paalala ni Apostol Pablo. Ano po yung sabi sa verse 6? Maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mula sa Diyos. Amen? Yun po yung napakagandang tagubilin. Ano po? Na maging matatag at masigasig sa pagtupad o pagsunod sa mga natutunan. Amen? Ako po, dalangin ko po sa inyong mga nakikinig at sumusubaybay sa akin sa aking aral na ito, sa ating Bible study. Sana yun din po ang aking bilin. Maging masigasig kayo sa pagtupad ng tungkulin tinanggap natin mula sa Diyos. Amen? Ang ibig ko po sabihin doon, manatili po tayong mananampalataya, huwag po tayong bibitaw, dahil kahit na ano pong kagipitan, kahirapan ang dumating sa buhay natin, huwag po tayong bibitaw. Kasi nga po, wala rin pong mangyayari kahit bumitaw ka at hindi. Ganun pa rin yung sitwasyon. Kaya kainaman po kasi nung meron kang Diyos, na nananangan ka sa Diyos, kahit na sa ganitong kahirapan, kayang-kaya natin mapagtagumpayan. Ang lahat ng kagipitan, ang lahat ng problema, ang lahat ng kabigatan ng buhay, kayang-kaya natin. Why? Because meron tayong Kristo sa ating mga buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Naalala ko yung isang hinahayuan namin nun. Talagang wala pa pong COVID yun. Matagal na po yun. Nasa 15 years na po ngayon. Meron po kami hinahayuan. Talagang dalawa kami ni Sister Erling. Si Sister Erling, alam niya pag pupunta namin doon, magbibili na ng tinapay, talagang nakita niya. Walang kakainin yung mga tao. May dala pa siyang bigas, may dala siyang 3 pirasong sardinas, saka 2 kilong bigas. Ano po? Yun, nung panahon na yun, nakagipitan. Pero kahit papano, nakita nila, yung pagtanggap nila sa salita ng Diyos. Sila ay nalinawan doon sa aking mga hinatid na at sila nga po ay tumanggap sa Panginoon. At ang huli ko pong balita ay semi-ascension na po yung buhay ng mga tao yun. Ano po? Balita ko po, nakabili pa nga po ng sasakyan. Hindi nga po bago pero segunda mano. Pero okay naman. Ibig sabihin, umaluan-aluan na po ang buhay. Hindi po pares nung kami humahayo sa kanila, talagang halos wala silang makain. Amen? Purihin po ang Panginoon. Sabi nga po, sa 2 Chronicle chapter 31:21, sabi po. Uumpisahan na po natin sa 18. 31 verse 18 to 21. Itinalang kasama ng mga saserdote ang kanilang sambahayan sapagkat kailangang maging handa sila anumang oras sa pagtupad ng tungkulin. Ang mga saserdote namang naninirahan sa mga bukiring bigay sa kanila sa iba't ibang lungsod ay nilagyan din ng hari ng mga tagapamahagi ng ukol sa bawat lalaking nakasama ng mga Levita. Kaya ko po binasa kasi dito po yung iyan ang ginawa ni Haring Ezekiel sa buong Juda. Pawang mabuti, matuwid at tapat na paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Amen. Hinanap niya ang Diyos at sinunod na mabuti ang kautusan sa paglilingkod niya sa bahay ni Yahweh. Buong puso niyang ginawa ang lahat at siya naman ay umunlad. Amen. Kaya nga po, doon sabi po ni Apostol Pablo, maging masigasig sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mula sa Diyos. Amen. Sa 1 Peter chapter 1 verse 2, kayo'y hinirang ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mula't mula pa upang pabanalin ng Espiritu Santo, maging masunurin kay Hesus Kristo at maging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay. Mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan
Yun po yung dulot ng merong Kristo sa buhay. Merong kapayapaan, hindi natitigatin. Ano po? Kasi po, ang mga nakay Kristo, kasi ang nasa isip nila, kahit kunin na sila ng Panginoon ngayon, na sigurado naman na silang napupunta sa Panginoon dahil sila ay tinanggap na nila ang Panginoon Jesucristo sa kanilang mga buhay. Kaya ang mga Kristiyano na merong Kristo sa buhay nila, kahit anong dumating, kahit hanggang sa kamatayan, tanggap na nila. Kasi nga po, alam nila kung saan sila na pupunta. Amen. Amen. Kaya nga sabi pa ng tatay noon Mel, pag ngayon, pwede na, okay na akong kunin ng Panginoon Kasi alam ko, nasa kanya na ako. Alam ko, hindi na ako pupunta. Amen. Ganoon ang pananampalataya ng mga Kristiyanong merong Kristo sa buhay nila. Kasi nga po, sigurado na sila sa kanila, ayon sa kanilang pananampalataya. Amen. Verse 8, ang sabi po naman, sa second ating pag-usapan, verse 8, yung una pong istansya ng verse 8, ang sabi po, kaya wag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa Lucas 9:26 ang sabi, kapag ako at ang aking salita, mga salita ay ikinahihiya ni numan, ikahihiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya. Taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ang banal na anghel. Isang Panginoong Jesucristo po sabi, kung siya daw po ay inyong ikinahihiya, kaya nga po din huwag mong ikahihiya ang pagpatotoo. Marami kasi po yung mga bagong Kristiyano, pagpupunta sa church, kabalot-balot ang Bible. Ayaw ipakita na sila ay may bit-bit na Bible. Ikinahihiya ba ninyo? Ikinahihiya nyo ba na may bit-bit kayong Bible? Ikinahihiya ba ninyo na sabihin kayo'y makadiyos? Di po ba? Bakit mo ikinahiya? Ano? Di ba ba't mo ikinahiya? Ay, iba pupunta sa church Balot ka daw, hindi mo makikita na Bible ang dala. Ano? Ano talaga ako, pag pupunta ng Kapitolyo, nakaganito. Dala kong Bible. Sasakay ako ng jeep, Bible ang makita ng tao. Hindi ko ikahihiya. Hindi ko ikahihiya sabihin nito Makadiyos. Kaganda nga pakinggan Makadiyos ng taong to. Amen. Yung iba, ewan ko, ba't ikinahihiya? Purihin po ang Panginoon. Kaya yun sabi po ng Panginoon, kapag ako at ang aking salita ay ikinahiya ni numan, ikahihiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya. Taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng banal na anghel. Amen. Hallelujah. 2 Timothy chapter 2:15. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, sabi ni po na Apostol Pablo kay Timoteo, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Amen. Noon po kami sa Bible School, sinubukan po kami. Training po namin yun. Mangangaral kami sa kalsada. Nasubukan niyo magsalita. Siyempre, halos walang makikinig sa inyo. Dandaan yung mga tao. Testing lang yun. Ang ibig sabihin doon, ay humanda kang humarap sa tao na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi lamang sa iglesia, kundi sa labas. Ginawa pong testing sa amin yun Isa po yun. Isa sa exam namin yun. Kaya salita ka doon, mangangaral ka doon. Wala nga lang, hindi po kami katulad na iba na humihingi ng offer Nangangaral po kami doon. Minsan po, ginawa na po namin yun. Hallelujah. Sa second part ng chapter 8, verse 8, letter B, sabi siya, makihati ka sa kahirapang dahil sa mabuting balita. Amen? Makihati sa hirap, sa kahirapan. Sa paghahayag ng salita ng Diyos. So po, napakahirap sa mga kahapon nasa Kapitolyo kami. May patawag po ang Kapitolyo.
At ang grupo po ng mga pastor, ang sabi po ni Bishop Ephraim, alam ko lahat ng pastor ay walang yumaman. Wala po, talagang papasok ka sa pagtrabaho. Ang trabaho po ito ay hindi hanap buhay. Hindi po hanap buhay kasi ang pagpapastor. Kaya ngayon sabi ko po sa inyo nung billing ko, nung nakaraan, na hindi po kami naghahantay ng pagkakaloob ninyo. Kung kayo na tawag doon, kinokonsensya ng inyong puso na kayo ay mag-abot sa akin, magbigay sa akin, okay po yun, tatanggapin ko po yun. Pero huwag po kayong mangangako, tapos hindi niyo po tutuparin. Kaya ako pinapaalala kasi mapupunta kayo sa pagkakasala eh. Ginagawa niyo, lumalabas na kayo ang nagkakasala. Huwag na po. Hindi ko naman po kasi hinahangat at hindi naman po ako humihingi. Kung kayo po ay binabagabag ng inyong puso na magbigay, huwag niyo pong ipapangako. Ibigay niyo po ibibigay. Kaysa yung mangangako tapos hindi niyo po ibibigay, magkakasala po kayo doon. Eh kayo hinahango ko sa pagkakasala. Tapos kayo, dahil sa akin, nagkaroon kayo ng pagkakasala. Dahil nangako kayo na hindi niyo ginawa. Hindi po ba? Eh huwag na po kayo mangangako. Kung gusto niyo magbigay-bigay. Hindi na po yung mangangako tapos hindi mo na mabibigay. Nagkakasala po kayo doon. Pinapaalala ko lang po sa inyo, huwag po kayong mangangako kung hindi naman po ninyo tutuparin. Kung nababagabag kayo na magbigay, bigay na lang niyo po, huwag niyo na po ipangako. Ganun po, para wala po, hindi po kayo malagay sa alanganin. Pagdudusahan niyo po yun eh. Nasa Bible po yan. Amen. Makihati sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sabi ko nga po, talagang ang lingkod ng Panginoon. Marami pong mga pastor na magaganda rin po ang katayuan kasi malalaki po yung denomination nila. Depende po kasi sa church administration. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa Philippians 1:29, ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo. Hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Amen. Hallelujah. Kaya nga po sabi sa amin noon, during na pag-opening namin sa Bible School, kayo po ba ay gusto niyong maglingkod sa Panginoon o gagawin niyong hanap buhay ang pagpapastor? Gagawin mo hanap buhay? Hindi po. Ang pagpapastor po ay paglilingkod. Parang pagpapare po yun eh. Kaya lang, ewan ko sa pare, bakit napakalaki ng laki ng tuition fee. Dapat ako nagpare noong araw pa eh. Ang laki po ng tuition fee, kaya hindi po kaya. Tsaka 9 years na pag-aaral. Purihin po ang Panginoon. Samantalang ako, 4 years. Kaya lang, hindi ko pa natapos, 3 years na lang. Amen. Purihin po ang Panginoon. 2 Peter chapter 2:21. Ang nagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Amen? Nakita naman po natin, ibig sabihin, nakita natin yung paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Eh, siya po, kung tutulad tayo sa Kanya, baka hindi doon sa paghihirap niya, pagdating doon sa paghihirap niya, hindi na natin tutularan. Hindi na tayo makikiisa. Kaya kailangan, pag meron po talang dumarating talaga sa hirap natin yung mga Kristiyano ganito, alalahanin natin, ang Panginoon naghirap eh. Di po ba? Hindi lang yung nagagaral lang, kukunin lang natin, yung nagagaral ng Panginoon, yun, ginaya natin yun. Ay, nung pinapahirapan siya, ayoko na yan. Di po ba? Ganun po eh. Alalahanin natin, naghirap ang Panginoong Jesucristo. Kaya, makisama rin po tayo sa hirap na dinanas niya dahil sa pagkakasalba niya sa atin, sa ating mga kasalanan. Roma 8:17. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. At sa ganang akin,
ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa iyahayag na kaluwalhatiang sa atin. Yung mga ganitong pagtitiis natin mga Kristiyano, yun nga po, pansamantala lamang po ito. Pansamantala lamang po ito. Alalahanin natin, tayo ang ating destinasyon sa langit. Sa langit na walang problema, sa langit na maraming lahat, wala ka ng problema doon, wala ka ng kailangan. Iyon ang dapat nating minimiti. Amen? Purihin po, Panginoon. Kaya nga po, makihati sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Verse 13, gawin mong batayan ang mga aral na natutunan. Amen. Hallelujah. Sabi po sa Roma chapter 12, verse 2 to 3. Ang sabi po, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Amen. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, sabi po ni Pablo po ito sa Roma, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili, sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kaya nga po, gawin nating batayan ang mga aral na natutuhan. Amen. Sa Colossus chapter 1, 21 to 23. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kanyang kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. Kaya nga po, gawin mong batayan ang mga aral na natutunan. Amen? Katulad po ni Timoteo, marami pong natutunan siya kay Pablo na mga salita ng Diyos sa Bible. Ganon din po ako sa inyo ngayon. Alagay ko, marami na rin po kayo natutunan na salita ng Diyos mula sa akin. Amen? At yun nga po, yung aking ipinagpapasalamat sa Diyos, yung pananatili niyong panonood ng aking Bible study online, kahit papano ay may naihahatid ako, may naitatanim ako sa inyong mga salita ng Diyos na nagbibigay paalala at tagubilin para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? And the last verse, 14, sabi po, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Sabi po doon, sa 14, sa tulong ng Espiritu Santo ang nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Sabi nga po doon, sa tulong ng Espiritu Santo, ay ingatan mo ang, sabi po doon, ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Amen. Sa Roma chapter 8:26, lagi po nating nababasa ito. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang hindi magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Siya nga po, ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Amen? Sa Efeso chapter
Efeso chapter 5:15-17. Ang sabi po, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Ganon din po sa 2 Timothy na ating binasa. Sa 2 Timothy, kaya lang po sa chapter 2, verse 1-3. Ang sabi po, ngunit Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Heso Kristo. Amen. Kaya nga po, sa tulong ng Espiritu Santo, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Amen. Tayo po ay merong ipinagkatiwala sa atin, yung ating pananampalataya. Sabi po ni Pablo, ingatan po natin na ito ay huwag mawaglit. Kung maaari, ito po ay ating maipahayag. Maaari ito ay ating may pagpatotoo. Kung maaari, ito ay ating ma-share sa ating mga kapwa. Kaya nagpapasalamat po ako doon sa mga sharer natin Kasi po, sila ay hindi nila ikinahihiya na sila ay nag-share ng salita ng Diyos, maabot ang kanilang mga kaanak, kaibigan at mahal sa buhay. Amen. Kaya nga, patuloy po yung mga sharer, yung po yung ating napag-aralan. Purihin po ang Panginoon. Na tayo ay may paalala at tagubilin si Apostol Pablo. Amen. Ito po ay continuation, ay continuing na para hanggang sa atin. Tingnan niyo po ito sa conclusion. Ang tungkulin sa Grego ay charisma. Sa Greek po ang tungkulin ay charisma na ibinigay kay Timoteo ay inihahambing sa isang apoy na kailangan niyang pagningasin. Ang kaloob ay maaaring isang tanging kaloob at kapangyarihan mula sa banal na Espiritu Santo upang galapin ang kanyang tungkulin. Pansinin na ang mga kaloob at kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Espiritu ay hindi kusang nananatiling malakas at masigla. Ang mga ito ay kailangang papagningasin ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin, pananampalataya, pagsunod at pagsisikap. Ang mga aral at tagubilin na ito ni Pablo kay Timoteo ay orihinal at pangunahing pahayag ng Panginoong Heso Kristo sa mga apostol. Kailangang panghawakang matibay ang mga katotohanan ito sa pananampalataya at pagmamahal. Ulitin ko po. Kailangang panghawakang matibay ang mga katotohanan ito sa pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. At di dapat kailanman lumayo sa mga ito kahit pa nangangahulugang ito ng pagtitiis at kahirapan. Amen? Kaya nga po doon, ito po ay aral mula sa Panginoong Hesukristo na narinig ni Apostol Pablo, ipinasa niya kay Timoteo, ipinapasa sa atin ni Timoteo at ni Apostol Pablo ang tagubilin ito ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po yung mga tagubilin? Maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkulin tinanggap mula sa Diyos. Huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo. Makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na natutuhan at ingatan mo ang lahat ng ipinagkakatiwala sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Purihin po ang Panginoon. Kaya nga po, tayo ay naibsan
tayo po ay nabibigyan ng kapayapaan dahil sa mga tagubilin na ito, na tayo ay dapat maging masigasig sa ating pananampalataya kahit dumating po yung ganitong panahon na kahirapan, dumating ganitong panahon na mayroong pandemic, ay handoon pa rin na tayo ay manatiling tapat sa ating Diyos at hindi magkukulang sa ating pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na napakabuti mo sa amin, sa mga mensaheng ipinaabot mo sa amin sa pamamagitan po ng aming Apostol Pablo at sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo. Salamat nga po Panginoon dahil po dito ay naiibsan ang aming kalungkutan, naiibsan ang aming kabigatan, naiibsan ang aming problema dahil sa tunay nga po Panginoon na binibigyan mo kami ng mga salita mo na magbibigay sa amin ng kalakasan upang huwag manlumo sa lahat ng mga nangyayari sa aming kapaligiran, kundi manatili kami sa pananampalataya at alam naman namin Panginoon na ang ipagkakaloob mo sa amin ay higit sa hindi pa po namin nakikitang kaginhawaan sa buhay, ay iyon ang ipagkakaloob mo sa amin. Salamat po Panginoon. Ito po ay aming aangkinin na right now at kami po ay nananalig at sasampalataya at mananatiling tapat upang ang mga pangakong ito ay aming makamtan pagdating po ng araw ng iyong iyahayag. Salamat po Panginoon. Ang papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagdakila ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.